Okay. Pag-usapan naman natin ito mga ka-GP. Naku po, itong si Senador Bato mga kababayan, di ba nagsasalita to tungkol po dun sa mangyayari na impeachment? Mga ka-GP Natics na at yung sinasabi po na grounds na graft and corruption, yung betrayal of public trust, tapos kung ano-ano pa na paggastos ni Sara Duterte sa confidential funds ay sinasabi ni Bato na wala daw pong paglabag na ginawa si Inday Sara Duterte, mga kababayan. Dahil confidential funds nga daw eh. Bakit kailangang sabihin ang tunay na pangalan? Confidential funds nga daw eh. Bakit kailangan sabihin kung saan ginastos? Ngayon, mga kababayan, itong si Nery Colmenares, Attorney Nery Colmenares, ay mukhang nakahanap ng katapat, mga kababayan, itong si Senador Bato. Mukhang tinawag po itong pulpol na walang alam sa batas, mga kababayan. Ano to? Mr. Puncher Hole? Nakaupo lang doon sa Senado? Simpleng bagay ng joint circular ay hindi po maunawaan at hindi maintindihan. Pakinggan natin, mga kababayan, itong sinasabi po ni Attorney Nery Colmenares hinggil po sa mga pahayag ni Senador Bato. Nabukulan siya dito, ha? Menares, good morning, attorney. Thank you for joining us. Hi. Good morning. Yes, attorney, let's get right through it po. You have one ground daw for impeachment and this is betrayal of public trust. Ano po ang Ayan. naging, Yung mga hindi po yung mga nanonood po kay Harry Roque, yung nanonood po sa mga DDS, yung sinasabi nyo po na nag-okay ang COA, pakibasahin nyo po ng buo, unawain nyo. Kung hindi nyo po naintindihan, magtanong po kayo sa eksperto. Okay? Nagpapaniwala kayo, doon lang sa sinabi na unqualified. Naku po. Talagang mga DDS bobo. Walang nauunawaan, nakinig lang kay Roque. Mga kababayan, ang sarap nyong tawanan. Wala kayong alam, mana kayo kay Bato. reasoning behind na isa lang ang ipa-file yung grounds? Ay, Drop wala. yung call, sayang, oo. Mio, shout out. Yun pinag-uusapan natin dahil of course numbers game ito pagdating syempre sa Senate. Although alam naman natin na kung sino talaga yung mga kaalyansa doon ni kaalyado ni Vice President Sara Duterte. We don't know also kung halimbawa umabot ito after the election. Aabot pa kaya? After the election Cannot. May iba yung face ng ng Senate. Hindi, kanate. Kasi pag nag-transmit na sa Senate yan, the moment Congress transmits the articles of impeachment to the Senate, meron time frame wherein they have to try the case already. Baka kasi kung hihintayin pa natin ang next makeup ng upper house, it'll be out of the time frame. I don't know, ha? Okay, ito balikan natin we have si back on the Attorney line, Nery Colmenares. Nery Colmenares. Good morning, attorney. Amoy pa lang. Knows mo na yan. Masarap kasi pag-usapan at masarap pakinggan yung mga usapin na ganito na may iba-ibang opinion. Good morning sa viewers po ninyo. Attorney, diretso na po ako. Meron ko po kayong one ground of sa impeachment, which is betrayal of public trust. Ano po naging dahilan na one ground lang ang final nyo? Well, conscious naman kami sa time constraints, no? So, para sa amin, one ground lang. At para naman mas mabilis madesisyonan ng mga kongresista kung i-endorse o hindi ang impeachment complaint. And pangalawa, mas madali kung umabot sa Senado, sa trial. Ito naman. Mas madaling i-resolve. Kahit isang buwan, tingin ko, mariresolve na yan, ano? Kasi kaya naman yan ng mga senador kung sakasakali. Oo. Before we, bago po natin pag-usapan ulit po yung inyong pag-file ng impeachment complaint, yung reaction nyo po muna doon sa meeting ni PBBM with some lawmakers last night na JB Kakam, thank you so much for sharing your blessing. Boss, thank you. according sa PCO is a fellowship that was scheduled prior to this impeachment filing. Well, I take their word for it. They say na prior naman. So, they can always have Christmas fellowships naman. Pero we're confident naman that the members of Congress will decide according to their conscience, will decide according to the principles of accountability and transparency, and of course, will decide according to their role on to function as
legislators. That's So, right. tingin ko they will exercise naman on the merits ang pagdesisyon nila dito. And, whatever meeting or fellowship na ginawa nila will not affect the merits of the impeachment case. Yes, Attorney, I'd like to ask, no? Kasi since masyadong mga kababayan, masyadong tawag dito, masyadong mainit yung nangyari na fellowship dyan sa Malacanang, hindi ko pa tinatakil yan, pero talagang sobrang maraming speculation na nangyari dyan. But I do believe, mga kababayan, sinecure yung boto dyan, ha? Siguro sabi ng iba, hindi naman pinag-usapan mga kababayan. Siyempre, sasabihin ba sa inyo yan? Oh. impeachment complaint to yung isa from the group of former Senator Laila de Lima. May chance po ba na any of these complaints will get the 1/3 votes needed para matransmit na kaagad sa Senate at hindi na po kailangan umabot sa Committee on Justice? Yeah, it's possible kasi they've been holding hearings na for the Good Government Committee. Mga 8 or 9 hearings na yun. They've seen all the evidence. Kaya nga nahirapan kami doon sa impeachment complaint namin kahit isa lang. Kasi we have to pour over about 600 to 700 pages of transcript. Oo. Dami. Sa siyam na hearing na yon. Tapos yung mga dokumentong sinasubmit pa, yung mga acknowledgement receipt na Mary Grace Piatos, lahat yan. We have to really carefully scrutinize them. Right. And hopefully, malakas naman. Kaya nga isang betrayal of public trust lang kasi mas madaling ma-prove ito dahil binis namin sa hearings nila Yeah. Yung lahat ng result ng hearing nila. Kaya I don't see any reason bakit sabihin nilang walang substance, walang ground. Sila, sa kanila galing yung they mentioned a few times that these are impeachable offenses na Correct. So, we're very confident we'll get the votes naman I'd like- sa House. Oo, kasi yung unang-una mga kababayan, 'di ba? Nakita naman kung wala talagang tawag dito, kung wala talagang grounds 'yan. Hindi na sana inimbestigahan 'yan ng Congress. 'Di ba? Kasi alam nila, ang pagkakaiba kasi ng Congress tapos ng Senado. Congress, mga kababayan, they are doing a betting. Before po nila isalang. So, dun sa Senado, ito kasi kakaiba sa Senado Katulad niyan, may mga nagsalita na ng mga senador na kulang sa oras, wag na nating anuhin yan kasi wala daw mangyayari. Mga ka-GP Natics, kung titingnan po ninyo, you are mandated to act pag ito po ay nandoon na sa inyong pag nasa Senado na. Tapos magsasalita ka, hindi mo pa nga nakikita yung 'di ba? Wala ka pang nababasang papel. Hindi po mo pa nakikita kung ano yung mga nakalagay diyan, kung ano yung nagsasubstantiate, kung ano yung mga nag-verify ng veracity ng dokumento, tapos nagbibigay ka na ng komento. Pangit 'yun. So parang sinasabi mo na kaagad na ikaw ay may prejudgment na walang basihan lahat ng mga sinasabi ng complaint against BP Sara. Kaya nga dito nabukulan si Bato Attorney, I'd like to ask, meron na ba kayong Ma'am Vilma count, Calianta. as to possible, ilan congressmen might want to endorse this para mapabilis pa? Wala kami. All we need is at least 106 votes. 106. So wala kaming bilang naman. We leave it to the members of Congress to decide, no? Okay. And of course, the senators to also decide on the basis of their conscience Okay. and their legislative function. We've seen and heard po yung statement ni Senate President Eto Jesus na. Todero saying na mas maigi, hindi na muna sila magsalita yung kanilang mga co-senators dahil they will be serving as judge if ever magkaroon ng trial. But here you are, meron po si Senator Bato de la Rosa saying na what's the use of confidential funds if you will divulge where you're spending, mga nagsasalita po na ganun. Have we talked to senators already? Ito yung sinasabi ko mga ka-GP Natics, na katawa-tawa talaga, na isang senador, di ba, pinagmamalaki niya yung sarili niya na hindi ako magiging senador na ngayon, sabi niya, o hindi ako magiging PNP chief. Ganon. Parang sinasabi niya, magaling ako. Pero mga kababayan, simpleng bagay na mas nauunawaan pa nga natin na pangkaraniwang tao. Hindi tayo naupong bilang senador, hindi tayo naging PNP chief. Pero alam po natin na mayroong joint circular na pinatutupad o dapat gampanan, na dapat sundin ng isang confidential funds. So, hindi po pwedeng sasabihin nila mga kababayan, confidential
confidential funds ka eh. Bakit mo i-divulge yung tunay na pangalan? Bakit mo ilalagay yung tunay na pangalan dyan? Kaya Mary Grace Piatos lang ang inilabas. Oh, yung liquidation, confidential funds ka eh. Ba't mo ilalagay dyan yung tunay na pinagkagastusan? Eh di natuntun na. Mga kababayan, walang ganun ha. Kung ganun po ang reasoning ng isang tao, alam nyo, bobo yun. Puncher hole yun. Kasi ang totoo, may joint circular na dapat sundin at maging pamantayan ng paggastos ng confidential funds. Oh. Well, I agree with the Senate President Jesus Cordero na huwag mo na mag-preempt ng mga senador ang boto nila, especially since hindi pa naman nila nakita ang ebidensya. Hindi pa naman nila nakita ang complaint. So, kung may judgment na sila, edi may problema tayong malaki. Correct. Pangalawa, hindi alam siguro ni Senator De La Rosa na there is a DBM, DILG circular on the use of confidential funds. Oh, mga kababayan. Wala daw alam si Senator Bato. Ibig sabihin, pol-pol. Hindi niya alam, DILG, DBM, mga kababayan, na merong joint circular. Pamantayan on how to spend the confidential funds. Kaya yung si Martires, na kayabang-yabang na appointee ni Digong, isa rin yung pulpol. Hoy, GP, grabe ka naman, makapulpol. Sorry, ngayon lang po yan. Nasobrahan lang ako. Eh, kasi naman, hinipe niyo ako masyado kanina eh. Diba? Oh. Sir Joel Makalalad, wag po nga masyadong flood kasi hindi po makakount ang inyong komento pag nagpa-flooding po kayo. Okay na po yung isa, dalawa, tatlo. Wag naman pong grabe pa ulit-ulit. Pag kahit po kayo ay pro-government, kung masisira po ang tawag dito ang aking algorithm, tatanggalin ko po kayo dito. Masisira po kasi ang algorithm ko dyan. Sir Joel, please lang po, ano po yung pagpa-flood. Isa pa pong mag-flood po kayo, i-out ko na po kayo. Masisira po yung aking channel ng kagagawan po ninyo. Nakalagay doon na pag tinanong ka, paano mo ginastos ang confidential fund, sabihin mo secret. Secret, di ba? Hindi mawawaldas na lang ang public funds natin. Correct. Kasi ang mga agencies, ilan ng confidential funds, hindi na ma-audit. Kahit maglagay ka dyan ng peking resibo, Correct. na Mary Grace Piatos, million, mawawaldas. Correct. The senators approve the budget. They have the power over the purse. Binigay nila sa Vice Presidente ang budget niya, ang confidential funds. Dapat they will take affront of the fact na hindi in-explain ni VP Duterte sa kanila kung paano niya ginastos yung pera na binigay nila. Para hindi totoo yung pag-confidential fund, hindi ka mag-explain. Hindi alam ni Senator Bato ang circular at ang batas. Nakalagay sa GAA, confidential fund shall be disbursed according to the joint circular. Oy, makababa. Wala daw alam sa batas. Nako naman. Hindi mo alam yung joint circular. Bato de la Rosa. So, ibig sabihin, nagsasalita ka ng hangin. Alam, nakakahiya po sa isang senador yun, ha? Ang lakas mo magsalita, ngumangaw-ngaw sa social media, may pagtanggol mo lang si Sara, tapos, mga kababayan, kumbaga pagdating po sa Battle of the Mind o Battle of Patalinuhan, pag salang pa lang, alam mo si Senador Bato, wala na kaagad alam. Para pag ngaw-ngaw niya na gano'n, ang lakas ng bunganga, bla 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 bla. Bumubula na yung bibig, tapos tinatawanan lang siya ng mga kalaban niya, sagutin lang siya, Mr. Bato, alam mo ba yung joint circular? Alam mo ba na pamantayan yan para nang sa ganon, alam mo kung paano gagastusin ang confidential funds. Hindi porket confidential funds yan, ay sasabihin mo, sikreto. Kaya nga gumamit ng Mary Grace Piatos. Kaya nga, yung liquidation, hindi binibigay yung tamang, pinagkagastusan kasi confidential. Mali po yun. Kasi mga kababayan, sabi ko, kapag ginawa mo yan, kaya nga may joint circular para hindi makaligtas yung mga tao na gagawa ng kalokohan. Kasi
everybody can use, mga kababayan, can use a fake name para hindi na sila ma-audit kung wala yung joint circular. Kasi yan po, kaya inilagay yan dahil alam na nila na mangyayari na pwedeng gumamit ang isang individual na binigyan ng confidential funds, gastusin nang hindi po ma-audit kung wala yung joint circular. Palagay nyo ba yung mga mambabatas, mga tanga? Sila po ang may power over the purse. Sila ang nagbibigay ng budget. So sila rin po ang may karapatan na mag-question kung saan po napupunta yung budget. Oo, binigyan si Sarah. 'Di ba sila yung nagbigay? Pero hindi po nangangahulugan nun na si Sarah can do or pwede siyang gumalaw on her own. Dapat meron po within the guidelines of the joint circular ang kanyang susundin. Bato, supalpal ka na naman sa ulo. Diba? Mga kababayan, yung nagsasabi po dito na tanga, bobo, o ano si Colmenares, mga kababayan, yung sinasabi nyo na member ng makakaliwang grupo, may napatunayan ba kayo? Kasi yung nagsasabi sa kanila na member daw ng makakaliwang grupo ito, aba, ba't hanggang ngayon, wala pa rin kayong maipakita na ebidensya? Pero ako kay Bato, may ebidensya na ako na pulpul. Maraming beses na. Pero inyo, naniwala po sa puncher hole. Di ba? Mga kababayan, naniwala sa puncher hole. Wala man lang nagsasubstantiate doon sa aligasyon ni Morales pero pinaniwalaan. Eto na naman ngayon, lumabas na naman siya. Sasabihin niya, confidential funds nga eh. Bakit idadivulge? Confidential funds nga eh. Bakit naman ibibigay yung tunay na pangalan? Pulpul. Eh di lahat na ng tumatanggap ng confidential funds, kung walang joint circular, lahat po yan, pwede nang nakawin yung pera. Diba? Kaya nga inilagay yun doon para ma-avoid yung pagnanakaw at yung pagtatago ng mga taong tatanggap ng confidential funds. Otherwise, hindi na sila magiging accountable. Diba? Oh. Ito naman, mga kababayan, at least nakita natin yung senador, mabuti na lang, wala ka na sa top 12.